should be like that. It's like in faith, each generation must pass on the legacy of faith to the next. I hear of a lot of churches na naay dilemma, nagka-problema sila, and they say, kung saan man good, na sila leadership crisis. Why? Active kayo ng panahon na. Apan ng isunan, paglapas sa henerasyon ng mga active kayo ang ilahang leadership, pagkasunod na generation, walay ni salo. So, they fail to pass the baton. Not only in churches, but also in families. Hindi ba? Usahay mahimong istorya, mali ni Balibya, ako mahimong dumaan nilang lulos o na nilang papa, tingnan mo aktiba, pero pasikilan sa mga anak na wala ang lagi. Have you heard that stories? Yeah? Why? Because maybe they failed to pass the baton of faith. So, puso na kaigsunan, importante kayo ang legacy of faith. Na kung atong baklion ang before na page ang Hebrews 11 na kaigsunan, makita nato din ang Bible's Hall of Faith. Ang Hall of Fame, di ba? Red carpet, Hall of Fame, narito yung mga stars, utang nila kapangalan, ang mga tao that have great achievements. And in the Bible, it's Hebrews 11, right? I'm sure you have read those already. Daghang yung mga lista niya sa mga magtotoo that were considered as heroes of faith. Let me just take one. Abraham. Now, as we know, the story of Abraham started when he was told by God in his place to go to a place where he did not know. Wala sa ideya makisunan ang sa lugar na patuan sa Ginoo. And it takes a lot of faith to believe sa gisulti sa Ginoo na muadto siya sa lugar na wa siya kabalo. Kung sa lugar, wa siya parente, o siya sitwasyon dito.